Napakaganda po ng araw natin ngayon. God is good! All the time! All the time! God is good! Amen. Napakabuti po ng Panginoon pagkat nandito na naman po tayo sa panibagong linggo ng ating pagpupuri at pasasalamat po sa Kanya sa mga dumaan na araw, lumipas na araw po sa ating buhay. Nandito po tayo malakas, masigla, parang hindi masigla. Amen! Masaya ba? Amen! Amen. Napakasaya po natin. Pagkat tayo nagkita-kita muli sa araw na ito, tayo po'y nagtagpo-tagpo. Batiin mo naman yung kapatid. Masaya kung nandito ka. Masaya kang nandito ka! Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon pagkat binigyan po tayo ng panibagong lakas na magpuri po sa Kanya, pasalamatan po siya sa lahat ng gawa. Amen po ba? Amen! Kung ano mo pong alalahanin, ano mo pong iniisip mo po ngayon na bumabalakid po sa presensya ng Panginoon, itapon mo na yan sa labas. Amen! Itapon na po natin yan sa labas. Huwag na muna natin dalhin dito sa sambahan natin para magpuspos po tayo ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Surrender all to God. Amen po ba? Amen! Napakabuti po ng Panginoon. Tayo po'y magsasimula na. Tinatawagan ko po ang ating worship team para po sa ating opening song. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kailangan po ang bawat isa na tayo po tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Pahayag chapter 22 verse 6. Bago po tayo magsimula sa ating opening song, babasahin ko po. Ang title po nito ay Ang Pagdating ni Jesus. Yun din po ba yung title niya sa atin? Sa ibang salin? Hallelujah. Sige po, babasahin ko. At ito po ang sabi sa Pahayag chapter 22 verse 6. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa apaanan ng anghel na nagpakita sa akin ang mga ito upang siya'y sambahin. Verse 9. Ngunit sinabi niya, "Wag. Ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." At sinabi rin niya sa akin, "Huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit nang maganap ang mga ito." Pangalawang ulit na po. Yung una, sa lalong madaling panahon. Yung pangalawa po, malapit nang maganap ang mga ito. Verse 11. Ang masama ay magpatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti. Encourage po ito sa atin. At ang banal sa pagpapakabanal. Verse 12. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, pangatlong beses na po yan. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit, maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapin, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. At ito po'y kapahayagan sa atin ngayong pong umaga. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika! Lahat ng nakarinig nito, sabi mo sa katabi mo, halika! Halika!
Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Ngayon po magpupuri po tayo sa Panginoon. Ang tubig po na dinideklara po dito ng ating Panginoon is po yung presence niya at yung word of God po na siya nagpapabusog sa atin, nagpapawala ng gutom, nagpapawala ng kauhawan. Yun po yung kasapatan natin bilang mga Kristiyano. Pag hindi po natin naranasan ang presensya, tayo po'y patuloy na makakaranas ng kauhawan, kagutuman espiritual. Kaya nga po, mayroon po tayong gawain. Huwag po nating sayangin ang panahon sa pagpupuri sa Panginoon na hindi po natin maranasan ang kanyang presensya tulad po ng tubig. Hallelujah, Jesus. Tulad po ng tubig. Binibigyan po tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sabi po sa kanyang salita, kumuha ang nauuhaw at ito'y walang bayad. Amen. At hindi po ito mabibili kahit saan. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Diyos. Hallelujah.
lang po mag-iingat sa kanila, Ama. Nawa po, Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng nagsisimba po, Ama. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang pastor namin, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Ating Panginoon. Amen. Sino po bang uhaw sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Kung uhaw ka, isigaw mo nga ang pangalan ni Jesus. Jesus is my King. Isigaw mo. Jesus is my King. Mahina, hindi maririnig ng ating Panginoon. Isigaw mo. Jesus is my King. Narinig po yung Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Hari. Kaya sa oras na ito, sama-sama natin purihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Maka ikaw po ang aming nasa isip. Amen. Amen. Kapatid, isayaw mo yung katawan. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ngayon ang katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko ay umaawi. Ang mga paa ay sumasayaw sa pagtuwing makalangit. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ngayon ang katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko ay umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Sama muli, magpupuri sa Diyos. Sama-sama muli, mapupuspos. Mayroong magandang mangyayari kay hinam at kay buti. Sama-sama muli, magpupuri sa Diyos. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ngayon ang katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko ay umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Sama-sama muli, magpupuri sa Diyos. Sama-sama muli, mapupuspos. May mangyayari kay hinam at kay buti. Sama-sama muli, magpupuri sa Diyos. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ngayon ang katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko ay umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikimot, paa ko'y nagtsatsa-tsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mo sila. Lumunundan sa tuwa, sumasayaw at tumaganda.
Mga kamay kumakaway, napupuri mong sigla, lumulundag sa tuwa, sumasayaw at kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Ay lumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Inaaniyahan ka namin, Panginoon Jesus. Sa umagang ito, Diyos, nawa po ang buksan ang aming mga puso. Inahangad po namin, O Diyos, ang iyong presensya na maranasan po ng bawat isa sa aming lugar. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. Napatuloy pa po kami, O Diyos, nakakatayo, nakakapagpuri sa iyo, O Diyos. Na may lakas pa po kami. Na binibigyan mo po kami, O Diyos, ng pagkakataon na baguhin po ang aming mga buhay, O God. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo. O hallelujah, Jesus. Buti po, Panginoon. Sige po, awin na natin ang ating Diyos na buhay. Sa lahat ng oras, Jesus, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Panginoon, ika'y laging tapat. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sabihin mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sabihin mo, pinupuri kita, O Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Once again, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sabihin ko sa tiyan, napakabuti ng Panginoon sa aming mga buhay. O
Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo'y lalo sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, Sige po, patuloy niyo pong purihin ang ating Panginoong Jesus. Lord Jesus, sa iyo kami, O Diyos, lumalapit sa umaga. Namuhin namin po, O Diyos, maranasan na yung presensya ng bawat malapit kami, Panginoon. Malapit
Ama, luwalhatiin ka, O Diyos. Minsan pangalaman namin, O Diyos. Sa'yo'y lumalapit. Kung may nais man sinong lumapit sa Sumasamba. Alam ko, gusto mong maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Sa'yo, hinihiling ng bawat isa. Nabaguhin ang ating mga buhay. O pagtatnan tayo ng ating Panginoon na maligid sa kanyang harapan. Ang kailangan mo ng kapatid ay lumapit at sumuko sa kanya. Yun lang ang kailangan mo gawin. Lumapit sa kanya. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, 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 luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, O aming Diyos. Minsan ka sa mababang tinig, sabihin mo, sa'yo ko'y lumalapit. Kung gusto mo nang pumunod sa aming Panginoon, na hinihingi mo ang kanyang pagpapatawad. Hinihingi mo na baguhin ang sa iyong puso. Na puso maging masunuri sa ating Panginoon. Kapatid, hindi mahuli ang lahat. Gawin mong magbago para sa Kanya. Sabihin mo kami, lumalapit Panginoon Jesus. Sa'yo'y lumalapit, sumasamba, Pumili mo ang ating Panginoon. nagpupuri Ng buong puso. sa'yo, Ama. Na ibigay mo sa kanyang buong puso at kaluluwa. Luwalhatiin ka, O Diyos. Sabihin mo ako'y lumalapit, O Diyos. Sa'yo'y lumalapit, Tatawarin mo kami, O Diyos. sumasamba, nagpupuri
maging tipirin ng Diyos. Wala bang mabuting ginagawa ang Diyos sa buhay ninyo? Let's worship God. Sabihin mo kung ano nang nilalaman ng iyong puso. Kung puro pagpupuri ang nandiyan sa puso mo, lalabas yan. Sinasamba ka namin. Namin ang Diyos. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos ng pagkailanman. Hari ng mga hari. Sambahin ka Worship. ng lahat ng sanlilikha. Ikaw ang may taas, ikaw ang may taas, ikaw ang may taas. Sambahin ka papuri pasasalamat, nagilain siya, sapagkat siya'y karapat-dapat siya. Rangalan, luhuran, sambahin, itaas. Sambahin siya ng lahat ng nilalang, lahat ng may buhay, sapagkat darating ang araw, lahat ng may mga tuds sa kanya ay lulubog. Lahat ng labi sasambit na siya ang Panginoon. Nilalang sa lupa, sa kalawakan, sa kalaliman, maging sa kalangitan, lahat ay Worship team. sumamba. Yan ang ang nabis ninyo, Lahat worship ay team. sumamba. Rabakasakan. Purihin natin siya. Yan ang nabis ninyo, worship team. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin, itaas ang pagsamba. Awitan mo siya. Lahat ng may labi, buksan ang iyong bibig at sumapit ng papuri. Hallelujah. Lift up your voice. Hindi ka binigyan ng Diyos sa bibig para manahimik. Sa ibang bagay, Lahat ng may Mag-iingay tayo. labi, this is the time to worship God. Panginoon, pabukalin mo ang Come on. tubig. Gawin mo ang bukal ang Sabihin mo sa Kanya ang iyong pasasalamat. Sabihin mo sa Kanya na buhay ka pa ngayon. Sa Buhay ka pa ngayon. hiling ng awit na hindi mapipigil. Malusog ka ngayon. Walang makahadlang. Wala pang karapatan ng Diyos na marinig ang iyong pasasalamat. Oh, purihin siya. Hallelujah, Jesus. Ora babayan de la purahan. Sambahin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Para babayan shekaranda. Para babayan shekaranda babayan. Ora babayan. Speaking down. Ora baba shekaranda babayan.
Worship. Hallelujah. Invite the Holy Spirit. Invite. Mga bata, magpapuri sa Panginoon. Business yung ginagawa natin. Huwag din natin maimbitahan ng Holy Spirit. Sakit na barang. Ayan, umabot sa pamuli ng tubig na binigay mo ba sa ating Praise. Praise. Patuloy po tayong lumapit sa altar ng ating Panginoon. Sambahin po natin ang ating Diyos. Alam ko kung kulang pa ang papuri sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Huwag niyong hayaan na maging dry tayo in spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. With the music fade, all the stress away, and the singing comes. Yes, Lord Jesus, longing just to bring, something that's more, that will bless your heart.
It's all about you. Ikaw lamang. Wala nang iba. Sa'yo lamang itinataas ang mga kamay. Sa'yo lamang iniluluhod ang aming mga tuhod. Sa'yo lamang gagamitin ang aming mga labi sa pagpupuri. Walang ibang lalabas sa aming mga bibig kundi ang pagpupuri sa iyo. Ikaw lamang ang laman ng aming mga puso. Ikaw lamang ang aming susundin, wala nang iba. Hindi ang aming kapwa. Ikaw lamang. Hindi ang aming anak, hindi ang aming kapatid, hindi ang aming asawa, hindi ang aming kapitbahay, hindi ang mga politiko. Ikaw lamang ang aming sasambahin, pupurihin, itataas. Ang aming mga kamay ay sa iyo papalakpak. Wala kaming ibang Diyos na nakilala na katulad mo. Ikaw ay buhay. Ikaw ang nagpapatuloy na mag-protect ka sa amin. Ikaw lamang. It's all about you. It's all about you, Father God. It's all about you, Jesus. It's all about you, Holy Spirit. Narito kami dahil sa inyo. Narito kami. Kaya kami nagpupuri dahil sa inyo. Kaya kami nagkakawitan dahil sa inyo. Narito kami para magbalik ng aming pasasalamat kasi buhay pa kami ngayon. Tuloy-tuloy pang paghinga namin ngayon. Dumidilat pang aming mga mata. Nakakarinig pang aming mga tainga. Nakakalakad pa ang aming mga paa. Nakakahawak pa ang aming mga kamay. Nakakaramdam pa ang aming mga balat. Ang lahat ng ito ay nararapat lamang namin ipagpasalamat sa inyo. Kaya naririto kami sa araw na ito upang ibalik sa inyo ang pagpapasalamat, ang pagpupuri, ang pagsamba. At nalalaman namin na ang mga taong marunong magpasalamat sa inyo ay patuloy niyong bibigyan. Salamat. Salamat. Tanggapin po ninyo ang aming pagpupuri, pagsamba sa oras na ito. Salamat. Alay po namin ito sa inyong harapan. Amen. Natin dito sa mundo is kay Lord natin po matatagpuan. Surrender po natin lahat po ng mga alalahanin natin sa buhay, pinansyal, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa anumang pong nararanasan mong pagsubok o ano ba, bagyo ba, kung ganun ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayong araw. Sa mga panahon na to, isurrender mo po lahat kay Lord. Pagkat si Lord po'y tapat, nandyan po siya lagi. Umaalalay po sa atin. Even though na may umaabang po sa ating pagluha, umaabang, may nakakubli sa ating mga lungkot. Pero si Lord, pinaparanas niya po ang pag-comfort niya po sa atin sa bawat oras po ng ating buhay. Kaya po yung pagkakaroon mo ng panibagong araw, panibagong bukas para purihin siya at pasalamatan siya sa kanyang kaloob sa iyo, nararapat na ibigay mo ng tapat at totoo din yung pagpapasalamat mo din sa kanya. Sabi nga po is, yung pagtulog mo is choice mo yon. Pero yung pag-gising is choice po ni Lord yon. Amen po ba? Amen. Amen. Blessing po na magkaroon po tayo ng panibagong umaga. Pag-gising natin sa umaga is yung mafulfill po yung araw natin kung bibigyan niya tayo ng panibagong lakas, panibagong kalusugan para magawa natin yung mga gusto natin. Pero yung plano ni Lord sa buhay natin, siya lang po nakakalam. Amen po ba? Amen. Walang hinagad ang ating Panginoon para tayo po'y mapahamak, masaktan at pagdurusa lamang ang ating maranasan, kundi yung pagmamahal na po na
binibigay niya po sa atin at araw-araw po niyang pinaparanas. Ang dapat lamang po is makita po natin yung mga ginawa niya sa buhay natin, ginagawa niya sa buhay natin. Minsan may mga pagkakataon po na nagkaroon na po ako ng sharing, no? Magpagkakataon po kasi minsan na may blessing po siya, may pagkakaloob po siya sa atin, pero hindi po natin nakikita yung pagkakataon na yun na, galing pala to kay Lord. Yung parang yung credit na dapat ibigay natin sa Kanya is hindi natin na ibibigay. Kagat nakabaling tayo, yung attention natin is nasa ibang bagay. Pero yung mga blessing na yon at yung mga pagkakaloob niya na hindi man natin napapansin, at least alam ni Lord na pagdating ng panahon na nakita na natin yung realization na si Lord pala nagbigay nito, hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Ngayon po ay makikinig na po tayo ng banal na salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo? Amen! Yan, i-focus po natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating attention para po sa salita, sa banal na salita ng Panginoon na ihandog po sa atin ng ating putihing pastor na si Pastor Mark Yanday Cornejo. Salamat, Pastor Anobi. Ayun na. Kikitaan ko ng meron na tayong future pastora. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sapagkat biniya tayo ng MC na magandang. Okay. Napakasarap magpuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. At ako po yung pastor na hindi naman po sa perfectionist po ako. At pag alam kong hindi yun yung the best natin, nalulungkot po ako. Amen. Amen po ba? Ang pagpupuri po sa Diyos is binibigyan po ng effort. Amen. Isang linggo po yan pinaghahandaan. Amen po ba? Amen. Tapos ganun-ganun lang po. Amen po ba? Amen. Ako po ay kumakatok. Ginigising ko po ang inyong pangunawa about sa worship. Yan po ang ministry na hindi mawawala pagdating sa langit. Amen. Ito pong pagtuturo, mawawala po ito. Ang evangelism, mawawala yan. Tanging ang worship lamang po ang matitira. Amen. Amen po ba? Amen. At doon po, kung makakarating po kayo doon, wow. Hindi niyo masasabi na ganyan lang ang worship. Doon po, napakaganda po ng praise and worship. At si Satanas po, doon po siya galing. Amen po. Amen. Kaya tingnan po ninyo, natapon siya dito sa lupa, dyan siya kumikilos. Gaano kaganda ang worship ng sanlibutan? Gaano po? Diyan po nagtatrabaho si Satanas ngayon sa praise and worship. Magpapadaig po ba tayo doon sa sanlibutan? No, amen. Hindi po. Kung sila nagre-rehearsal, bakit kaya tayo hindi? No? Kung sila, meron pang mga trainer, amen po ba? Yung mga The Boys, sino nanonood ng mga The Boys? Di ba? Pag pumiyok yung inaalagaan niya, yung manok niya, anong ginagawa ng trainer? Ganon sila. Mag-effort. Tayo po kaya, sa tingin ninyo, nasa Diyos po natin ginagawa yung ating ginagawa. Yung pagkanta po natin, pagtugtog ng gitara. Dapat yung maging mindset po natin, yung kung kaya nila, is kaya din natin. Amen po ba? Huwag nating isipin na ito na lang yung kaya ko. Ito na yung the best ko. Wala na akong ibubuga. Kung tutusin, tayo po ay nadika kawangis ng Diyos. Hindi lang itsura, kundi sa pagka-Diyos din. Tayo'y unlimited yung pagkatuto natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo, yung pagkakalikha sa atin, hindi basta-basta. Amen. Kaya natin mag-evolve.
Amen po ba? Kung di natin kaya mag-evolve, di sana hanggang ngayon, Islam para pa rin ang ilaw natin. Amen po ba? Di sana ang kutsilyo natin is bato pa rin. Di ba? Pinag-aaralan sa eskwela niyan. Nagsimula ang paghiwa ng karne sa bato. Kung hindi natin kaya mag-evolve, mag-improve, sana nanatili tayong ganoon. Amen po ba? Yan. Paulit-ulit kong sinasabi kung ano yung the best mo ngayon. Sana pagdating ng next year, iba na yung the best mo. Amen po. Huwag niyo pong isipin na perfectionist si pastor. Ginigising ko lang po yung inyong pangunawa about sa worship. Amen po ba? Okay. Bako po tayo sa ating pag-aaralan. Santiago. Buksan po natin Santiago. Santiago chapter 4 verse 1. Okay. Mukhang abot din tayo ng alauna. Pero, anak po ba tayo ng Diyos? Yan, handa po tayong makinig ng kanyang mga salita. Amen po. Pagkatapos ng pagpupuri, nararapat na tayo'y makakain ng pagkain espiritual. Kasi yan yung panglaban natin sa 10 linggo. Panglaban po natin yan. Di ba? Di ba? Pag nagkatrabaho kayo, di ba, binubusog ninyo yung katawan ninyo para makalaban kayo sa pagod, di ba? Ngayon, magpakabusog tayo sa salita ng Diyos para makalaban tayo 1 linggo sa diablong kaaway. Huwag po tayong tatamad-tamad kumain ng salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang makinig ay may pandinig. Kasi kung sa pakikinig pa lang, sino nakakatanda ng sinasabi ko? Kung sa pakikinig pa lang, sablay ka na, di ba? How much more pa kaya sa pagsunod? Okay. Andiyan na po ba kayo sa Santiago chapter 4? Okay. Santiago chapter 4 verse 1. Sige. Ang title is Kaaway. Ano po sa inyo? Okay. Kaibigan po ba tayo ng sanlibutan? Hindi. O nakikipagkaibigan pa lang? Ano bang status natin dito sa sanlibutan? Kaibigan po tayo ng sanlibutan, nakikipagkaibigan pa lang? O kaaway ng sanlibutan? O kinamumuhian ng sanlibutan? Kailangan alam po natin yan para makakaiwas po tayo. Baka kasi hindi natin alam, kaibigan pala natin siya, hindi pa natin alam. Diba? Kailangan na pag-aaralan po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Minsan tayong malangin, amang Diyos na banal, dakila sa lahat. Kailangan po ang Diyos na makapangyarihan na kayang magpabago ng aming puso at isip. Wala pong imposible sa inyo sapagkat kayo po may likha ng langit at lupa. Wala kayong katulad na ibang Diyos. Ang Diyos ng iba ay patay. Hindi nakakapagpabago ng buhay. Ngunit kayo napatunayan namin na kaya ninyong baguhin. Marami na po kayong binago. At nalalaman namin na kaya nyo pa magpabago. Salamat po. Buksan po ninyo ang pangunawa ng bawat isa at lahat ng inyong mga salita na aming marinig ay hindi mawala ng kabulan kung ito po yung matanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso at mag-ugat ito, tumubo at magmunga. Salamat po. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Andito po nakapasok yung inggitan. Yung naiinggit ka sa
Kaya't pumapatay kayo, mapasain niyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo mangkin, kahit kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong nilanais dahil hindi kayo humihiling sa Diyos. Di po ba? Ano yung sasaksihan ninyo sa mundo? Di ba? Nang dahil sa mga mana-mana sa lupa, nagpapatayan. Gusto ng isa, malaki daw sa kanya kasi mas marami yung anak niya. Diba? Tama po ba yun? Kunyari, dalawa yung magkapatid. Ngayon, malawak yung lupain niya. Yung isa, nag-anak lang ng isa. Yung isa naman, nag-anak ng marami. Eh dahil sa akin tong isa, sabi niya, mas marami sa akin kasi marami akong anak eh. Tama po ba yun? Di ba unfair yun? Di ba? Mas marami daw sa kanya kasi mas marami siyang anak. Hindi, siyempre naman yung isa, ayaw naman niya ng maraming anak, kung gusto niya rin, mag-anak din siya. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Bible, mayroon kayong nilanasang at hindi ninyo na makamtan, kahit pumapatay kayo. Di ba? Pumapatay yung mga tao dahil hindi nila makuha yung gusto nila. Dinadaan na lang nila sa dahas. Amen po ba? Mapasain nyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Diba? Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong nilanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Minsan hindi tayo nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nananalangin. Diba? Kasi dito yung palaging paggising sa umaga, pahingi po ng bigas. Pahingi ng kalusugan. Pahingi ng ganito. Kailangan, natutuwa po ang Diyos kapag paggising mo siya yung hinihingan mo. Hindi yung kapitbahay. Hindi si nanay. Hindi si kapatid. Kailangan paggising mo pa lang sa kanya kahihingi. Di ba? Amen po. At ngayon, gagamit ng Diyos ng mga tao para bigyan ka. Amen po ba? Hihipuin niya na yung puso ng kapitbahay mo. Di ba? Papalambutin niya na pagkatok mo pa lang, o ano, bigas yung kukunin mo, no? Di ba? Okay, hindi ninyo nakakatamang yung nais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3. At humingi man kayo, makinig po kayo dito, verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Yan na po yung sagot. Kung minsan hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Kasi hindi makakabuti sa atin. Amen po ba? At humingi man kayo, wala rin kayong natanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Amen po ba? Sino dito yung humingi ng cellphone? Ngayon, kung hindi ibigay yan, alam ng Diyos. Nagagamitin mo lang yan sa kalayawan. Pero kung ibinigay niya, alam din ng Diyos na karapat-dapat ka. Nagagamitin mo ito pang search ng praise and worship. Gagamitin mo pang search ng Bible verse. I-installan mo ng maraming Bible. Diba? Alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos yung layunin natin. Kaya pag may gusto tayo at alam niyang maganda yung layunin, binibigay niya yan kaagad. Pero pag alam niyang makakasama sa'yo, nagka-cellphone ka, naging puwet-puwet ka na, ang pinapanood mo, TikTok, kinding-kinding Jason, Di ba? Pero kung alam ng Diyos, gagamitin mo yan sa mabuti, bigayan ka agad. Pero ngayon, kahit hindi nagkaroon ka ng cellphone, hindi ka looban ng Diyos, sinong may bigay? Ang kaaway. Amen po ba? Pinipigilan ka na ng magka-cellphone, pero pinilit mo pa rin. Yun po yung tinatawag na permissive will.
minsan ayaw ng Diyos, pero pinilit mo, yun po ang tinatawag na permissive will. Ganun din sa pag-asawa. Di ba? Minsan ayaw ng Diyos na makapangasawa ka ng di mananampalataya. Pero pinilit mo, kaya ko itong baguhin, Lord. Kaya ko ito. Pag napakasalan ko ito, idadala ko ito palagi sa church. Pero malinaw na yung instruction. Sa una pa lang, huwag kang makikipamatok. Di ba? Pero ipinilit mo, permissible po ang tawag doon. Dahil sa katigasan ng ulo natin, pinapayagan na lang ng Diyos. Katulad ng mga Israelites, alam po ba ninyo, na bawal talaga mag-asawa ng dalawa. O higit pa. Kinestyon nga si Jesus Christ yun eh. Bakit yung mga Israelita pinayagan ni Moises? Sabi, anong sagot ni Jesus Christ? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, kaya pinayagan. Pero kung tutusin, dapat isa lang po talagang asawa natin. Amen po ba? Amen. Amen. Tuloy natin. Verse 3. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kapag nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan, kinakaaway natin ng Diyos. Amen po ba? Ang sino bang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Okay. Ito po'y pinag-aaralan natin para malaman natin. At kung nalaman natin ay magiging aware po tayo. Verse 5. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi na sa kasulatan. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Diba? Yun ang sekreto para pagpalain tayo, magpakumbaba tayo. Diba? Tingnan niyo ang Panginoong Yesus. Yan yung pinaka-example ng pagpapakumbaba si Jesus Christ. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, naging tao siya. Ngayon, dahil nagpakumbaba siya, nasan siya ngayon? Nasan na ngayon ang Panginoong Yesus? Dahil sa ginawa niya ang pagpapakumbaba. Nasa kanang trono ng Diyos. Alam mo, nasa taas siya ngayon. Itinaas siya ng Diyos ngayon. Ano ba ang pinaka-example na pagpapakumbaba ni Jesus Christ? Di ba anak siya ng Diyos? Di dapat namili siya ng the best na ospital kung saan siya ipapanganak. Amen po ba? The best sana ng ospital. Anak siya ng Diyos eh. The best sana ng ospital, yung pipiliin niya, dapat dito ako ipapanganak. Kasi anak ko ng Diyos eh. Pero anong pinili niya? Sabsaban. Ulitin natin, ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Nasaan ngayon, ulitin natin ang tanong, nasaan ngayon si Jesus Christ? Nasa kanang trono ng Diyos. At hindi basta-basta ang kanyang posisyon doon sa langit. Amen po. Kaya yung mga taong mapagpakumbaba dito sa lupa, asahan ninyo, asahan natin, malapit tayo sa trono ng Diyos. Amen po. Okay. Verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ano sabi? Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Kanino tayo magpapasakop? Sa Diyos. Sa Diyos, hindi sa dyablo. Amen po. Labanan. Anong gagawin natin sa dyablo? Labanan ninyo ang dyablo. At kapag nilabanan mo siya, anong mangyari? Lalayuan niya kayo. Magsasawa siya eh. Magsasawa siya. Siya kasi yung umuudyok-udyok sa atin, yung laging nag-o-offer, ito, masarap to. Gawin mo to.
Gaganda ang pakiramdam mo dyan. Lulutang ka. Ganyan. Di ba? Pero pag nilalabanan mo yun, parang ulit kanyang inaalok, pero nilalabanan mo siya, ayaw ko na yan. Oo. Ayaw ko na yan. Pag bukas na naman, alokin ka na naman yan. Sasabihin mo, ayaw ko na yan talaga. Next na bukas na naman, ayaw ko na talaga. Ngayon, anong mangyayari? Lalayuan kanya. Kasi magsasawa siya eh. Sinasayang mo na yung oras niya eh. Sasabihin niya, may isip niya, wala na akong mapapala dito. Hanap na ako ng ibang target. At sino yung target na yun? Yung mahina-hina. Sino dito yung pinakamahina? sabi ni George, yung pinakamahina po is mag-ingat po kayo. Mag-ingat tayo. Kasi yung mahina-hina, yun yung tinatarget talaga ni Satanas. Saan po inihalin tulad si Satanas? Sabi sa Pedro, siya'y parang layong umaatungan. Nag-aabang, naghahanap ng mabibiktima. Diba? Anong ginagawa ng leon? Rawr, sabi niya ganyan. Tapos tatakbo na ngayon yung mga hayop. Sa umpisa, hindi pa yan dadakma. Mag-obserba muna yan. Sabi niya, rawr. O di takbuhan yung mga hayop. Ngayon, maobserbahan niya kung sino yung pinakamabagal tumakbo. Yung mahina-hina. Amen po. Amen. Ngayon, next day, hindi na siya, pagruro niya, alam niya na yung tatargetin niya, yung pinakamabagal. Kaya yung mga mahina-hina spiritual, ingat po tayo. Huwag po tayong manatiling nandoon sa kalagayan na yun. Kasi tayo po yung number 1 na target ni Satanas. Amen po. Kailangan po natin magpalakas spiritual. Kapag panahon ng pagbabasa, basa po tayo. Panahon ng pakikinig, makinig po tayo. Panahon ng worship. Ngayon, tanungin ko yung mga